gusto kong i-share yung mga reasons kung bakit nagustuhan ko tong neighborhood na to at dito ko piniling tumira sa loob ng 3 taon. Dito tayo sa labas ng bahay. Iikot ko kayo. Sarap na hangin mga kaibigan, no? Kahit dito lang minsan kapag lalabas ako ng bahay, upo lang ako dito sa park, tambay, bibili ng mga kung ano-ano sa convenience store. And ang pupuntahan talaga natin yung kabilang side kasi na-shoot ko na ito maraming beses, no? So maiba naman, doon naman tayo sa kabila. Isang reason kung ba't nagustuhan ko tong Hatagaya area ay unang-una sa lahat yung mga establishment sa paligid. 30 seconds mula sa aking bahay, sunod-sunod na kagad yung mga shop, mga kombini, mga grocery. Tapos sobrang kalmado at payapa yung isang street na yon, no? Dapat tayong 1 minuto mula sa bahay. Kanto pa lang yun, dami na natin nakita mga establishments, mga restaurants, grocery, kombini, barbershop. Tapos iba-iba yung amoy ng pagkain kasi may mga nagtitinda dito ng yakitori, ng mga karagi, ng mga dessert, mga second-hand shop. Meron pa mga gachapon at kung ano-ano pa. Likod lang to ng bahay ko, no? Mga kaibigan, nandito tayo sa Hatagaya, no? Ito yung aking neighborhood kung saan ako nakatira ng 3 years na. At naisip ko lang na iikot kayo ng Baguio para makita nyo naman yung ibang anggulo ng Tokyo, yung hindi touristy side, kundi neighborhood side, no? And gusto ko rin i-share sa inyo kung bakit nagustuhan ko tong lugar na to. Medyo nakakatakot din pala maglakad dito sa footbridge, no? Medyo maalog. So dito pwede kayo magpa-ID picture katabi ng vending machine. Ito rin, meron din mga gachapon, no? Pero ano na to? Abandonadong gachapon. Kung may mga abandonadong bahay, merong abandonadong gachapon. Abandonado na yan mga kaibigan, no? May ganito palang cafe dito. Isang dahilan din kung ba't gusto ko tong lugar na to ay malapit siya sa mga area tulad ng Shibuya, Shinjuku. Pwede ko nga lakarin kasi lumipat ako ng trabaho. Dati work from home ako sa loob ng 3 years, no? Talagang boom. Yung trabaho ko by train 3 to 5 minutes lang kasama na yung lakad kasi 1 minuto lang yung lakad ko papuntang train station mula bahay. Ayun na nga, no, mga kaibigan, no? Wala naman talaga tayong gagawin, no? Pasyal-pasyal, lakad-lakad kasi madami naglalakad dito, ginagaya ko lang sila, no? Kitang-kita naman ang panggagaya natin. Ito, maganda rin to. Tingnan nyo naman ang kulay ng bahay. Kulay burgundy. Tapos kapag yung mga nagbabakasyon dito sa Japan, minsan nakikita nila yung Sakura Hotel na mura. Dito kasi yung area ng Sakura Hotel. So pag may mga nagbubook na gustong magbook ng hotel, okay mag-hesitate dito sa area na to. Okay siya, accessible. Ewan ko na lang yung itsura ng Sakura Hotel. Sakura Hotel. Likod ng Sakura Hotel. Bango. Para ako nasa probinsya, no? Sobrang bango naman dito. Yan, lumang bahay na talaga yan. Gugutom pala ako. Kaya na tayo mga kaibigan. Tagal naman ng pagkain. Napindot ko ba? Ito na, ito na. Emergency, walang itlog mga kaibigan. Ito pala. Ating ramen, fried rice, gyoza, at itlog na nakatago. Gozaimasu. Parang hindi pala tayo nag-ikot, no? Kumain lang ako. Kaya mas maganda to sa gabi, medyo mas dramatic and cinematic.
Ito ang itsura ng neighborhood ko sa Tokyo ng 1:30 AM. No, ganyan lang ang mga street dito. 1:30 AM, ganito ang itsura mga kaibigan. Nakakaya naman pumasok kasi. Alam mo yun, baka sabihin, ba't may tao dito sa labas ng bahay namin? Ganun. yen. 100 yen kada 8 minutes. So, 8, 16, 24. Protein, 20 grams. Banana. Ito lagi kong binibili. Ano tayo? Mag-punch. Pugon. 103 calories. Meron ka ng 15 grams ng protein. Ayan ang ating chibog, mga kaibigan. Chicken, protein, 300 something. Musok pa. Para sa pulutan na maraming onion, sobrang daming onion. Panalo to. Sama na natin itong may nakaiwan. Baka pagbintangan pa tayo, BM. Isang Pilipino di umano ang nagkakalat.